Kaya pala biglang nakipaghiwalay ang BF ko sa akin. Dahil nakabuntis ito ng iba, ang masakit pa ay, Dear 8Fine, ako po pala si Nancy. At may boyfriend ako noon na minahal ko ng higit pa sa sarili ko. Noong 2018, isa akong simpleng nursing student, puno ng pangarap, takot masaktan, at pagod na magmahal. Bago ko nakilala si Eric, may nauna na akong minahal. Pero nauwi rin sa hiwalayan. Dahil doon, pinangako ko sa sarili ko na hindi na muna ako papasok sa relasyon. Ayoko nang masaktan ulit. Ayoko nang umasa. Boyish akong kumilos, hindi masyadong girly. Sanay akong tumayo mag-isa. Kaya siguro hindi ako yung tipo ng babaeng agad siniseryoso. Pero kahit ganun, marunong akong magmahal, buo, tapat, at walang tinatago. Isang araw may project sina Eric sa school. Engineer na siya nun. Matangkad, maputi, gwapo at mukhang maamo. Noong unang beses ko siyang nakita, parang huminto ang mundo ko. Napatingin siya sa akin at sa sandaling iyon, may kung anong kakaibang pakiramdam akong hindi ko maipaliwanag. Hindi ako perpekto, pero may itsura naman ako. Sumali rin ako sa mga pageant, may kumpiyansa pero may takot pa rin magmahal. Sa tulong ng mga mutual friends, nagkakilala kami. Hindi nagtagal, nanligaw siya. Maayos na seryoso, malinaw ang intensyon. Kaya noong November 18, 2018, naging kami. Masaya kami, sobrang saya. Legal sa magkabilang panig. Nakakapunta siya sa bahay namin, at ako naman sa kanila. Pareho naming magulang nasa abroad, kaya sa video calls kami bumabawi. Namasyal kami tumawa, nagplano. Ramdam ko ang pag-aalaga niya. Ramdam kong mahal niya ako. Hindi ako materialistic. Ayokong hingan siya ng kung ano-ano kahit may trabaho siya. Minsan pa nga, nagagalit ako kapag binibigyan niya ako dahil nahihiya ako. Alam ko ang hirap kumita ng pera. Sabi ng mga kaibigan ko, engineer naman yan, dapat magpabili ka. Pero hindi. Minahal ko siya dahil siya, hindi dahil sa kaya niyang ibigay. At alam kong iyon din ang nagustuhan niya sa akin. Akala ko sapat na yon. Hanggang sa dumating ang June 19, ilang araw bago ang graduation ko. Bigla na lang siyang nakipaghiwalay. Walang malinaw na dahilan. Walang malaking away. Walang paliwanag na makakapagpatahimik ng isip ko. Parang gumuho ang mundo ko. Wala pa kaming 1 taon, pero pakiramdam ko iniwan niya akong wasak. Ibinigay ko lahat, oras, tiwala, pagmamahal. Kahit sarili ko, hindi ako nagtira. Paulit-ulit kong tinanong ang sarili ko. Saan ako nagkulang? Ano ang mali sa akin? Umiyak ako gabi-gabi. Inisip ko siya araw-araw. Hanggang sa tuluyan niya akong i-block sa lahat ng social media. Doon ko naramdaman ang totoong sakit. Yung parang burado ka na lang bigla sa buhay. Ng taong minahal mo. Unti-unti, pilit kong tinayo ang sarili ko. Pagkatapos ng graduation, nag-focus ako sa trabaho. Lumaban ako ulit sa buhay. Hanggang sa isang araw, kailangan ko ng PSA para sa work. Nawala ang mga dokumento ko. Kaya kailangan kong pumunta mismo sa PSA office. At doon, nagtagpo ulit ang mga mundong pilit kong tinakasan. Nakita ko siya, si Eric. Kasama niya ang isang babae, buntis. Tansa ko na sa 5 hanggang 6 na buwan na ang tiyan. Kumuha sila ng Senomar. Nagkagulatan kami. Walang salita, walang paliwanag, pero malinaw ang lahat. Ibig sabihin habang kami pa, may iba na pala. May dinadala na siyang buhay habang hawak niya pa ang kamay ko noon. Mas masakit pa ka-engineer niya ang babae. Hindi ko kinaya. Nag-walk out ako. Hindi ko na tinapos ang transaction ko sa PSA. Umalis akong umiiyak, nanginginig, wasak. Ramdam kong sinusundan niya ako pero hindi ako lumingon. Ayoko na. Pag-uwi ko may notification. Inunblock niya ako. Inad ulit. Gusto niya raw mag-usap, makipagkita. Hindi. Raw niya mahal ang babae, najuntis lang daw. Paulit-ulit siyang humihingi ng sorry sa pananakit niya sa akin. Pero doon ako nagising. Ayokong maging dahilan ng pagkasira ng pamilya. Ayokong maging kabit sa huli. Kaya ako na mismo ang nag-block sa kanila. Pinili kong masaktan kaysa gumawa ng mas mali. Sobrang sakit. Hanggang ngayon masakit pa rin. Mahal ko pa rin siya. Kahit hindi kami nagtagal, sa kanya ko naramdaman ang halaga ko bilang babae. Pero hindi ibig sabihin noon ay tama ang ginawa niya. Eric, nasaktan mo ako. Kahit ilang beses kang mag-sorry, nandito pa rin ang sugat. Hindi pa kita kayang patawarin. Pero alam kong darating ang araw na magagawa ko rin iyon. Ngayon may asawa ka na. May 3 ng anak. Sana masaya ka. Sana hindi mo na ulitin ang ginawa mo sa akin. Ingatan mo sila. Ako? Mahal pa rin kita kahit alam kong hindi ka na babalik. Wala pa rin akong boyfriend mula nang iniwan mo ako. Pero natupad ko na ang pangarap natin. Nasa abroad na ako. Nurse na ako, patuloy na lumalaban. Moving forward, kahit mabagal, kahit masakit. Sana balang araw, tuluyan na akong mag-heal. Sana kapag nagkita tayo ulit, hindi na ako yung babaeng iniwan mong wasak, kundi isang babaeng buo na ulit. Mahal pa rin kita, Eric.
Pero mas pipiliin ko na ang sarili ko ngayon.